kasaysayan ng Pilipinas. Ayan. Makasaysayan gabi po sa ating lahat. Ako po si Xiao Chu, isang public historian. Welcome to Vibal Group, Kasaysayan kay Saya. Ayan mga kaibigan. Okay, una sa lahat, babatiin ko po ang ating boss, Presidente, Vibal Foundation. No? Gaspar Vibal. Sorry, na-excite tuloy ako. Gaspar Vibal, ayan. Kasama din natin Christine Mandigma. Yes, Christine Mandigma. At ang ating mga kasamahan po dito sa Kasaysayan kay Saya, walang mga kaibigan, ano? Eto, wait lang. Tingnan natin. Kalimutan. Hindi ko nakalimutan. Gusto ko basahin ng tama, ano? Ayan. Si Benis Balboa de la Cruz, Sara Sunga, Jessa Pomar, nakasama natin ngayon, gabi. Kim Carlorente, at syempre, ang ating marketing head ng Vibal Group, Rio Brihino Lim. Yan. Rio Brihino Lim. Okay, batiin muna natin yung mga early birds natin, ano? Ang early birds natin po, no? Wala akong iba kundi ang aking nanay. Milma Briones Chua, I love you. I love you, mama. Nasa Tarlac City siya ngayon. Siyempre, ang minamahal din natin, Mai Orozco ng Department of Education Bureau of Educational Assessment. Yes. At worldwide po tayo. Meron tayong audience. Isaya Kiangwi watching from Kenya. And then Ryan Yangson Reserva. Sabi niya, tinatag niya si Angie Abila. Ayan. Wala na bang iba? Okay. Kung meron po kayong mga gustong ipabate o kaya kayo ay gusto magpa-shoutout, mamaya po isi-shoutout natin. Alright. Hindi na po ako magpapatupik-tupik, no? Importante po ang guest natin. Napaka-importante. Okay, pero bago ang lahat, nais ko pong bigyan ng pasasalamat ang Rizal Technological University Grand Alumni Association Incorporated Singers para po sa kanilang pag-awit ng himno ng Kapisanan Pagkasaysayan ng Pilipinas o Philippine Historical Association, ang Pangarap ng Kahapon, na ginawa po ang pagtatanghal na yan sa mismong Makasaysayang Metropolitan Theater, no? Kung saan ginanap po ang Sangkapilipinuhan, Retrospections on Independence and Nationhood, no? Yan po ang komperensya ng Philippine Historical Association. Siyempre, binabati po natin dahil nagkaroon din po ng General Assembly sa Rizal Park Luneta nung Sabado, no? At ang bago po nating pamunuan, siyempre, nandyan po, dalawang Navarro, PHA President Chas Navarro, no? At si PHA Vice President Arthur Atoy M. Navarro. Yan. At ang lahat po na bumubuo ng board, no? Kasama na po ako doon para binati yung sarili. Makasaysayang gabi at congratulations po sa bumubuo ng Philippine Historical Association. Now, sa Metropolitan Theater nung Friday, meron din pong isang makasaysayang pangyayaring naganap, no? Ito ipapakita natin sa inyo, no? Ipapakita natin sa inyo. Napakahalagang pangyayari po sa kasaysayan ng mga, sabihin natin, ng mga historiador. Okay. Actually, sa mga Filipino historians, meron pong 4 na pangunahing grupo ng historiador. Oh, una sa lahat, nandyan po ang unang-una sa kanilang lahat, no? Philippine National Historical Society. Marami ng iba siguro ng organisasyon noon, pero sila yung oldest existing national organization. Philippine National Historical Society. Okay, bago pa ho ang ikalawang digmaang pandaigdig na itatag na ho yan. Hindi ako nagkakamali, baka nagkamali ako. Mamaya, i-clarify natin. Pangalawa, nandiyan ang Philippine Historical Association, tinatag noong 1955. Okay? Nandiyan din ang ADHICA, Asosasyon ng mga Dalubhasa Mahilig at Interes sa Kasaysayan. At nandiyan din yung 1989 yan, at nandiyan yung bagong kasaysayan ng mga nagtataguyod ng pantayong pananaw. So, of course, no, tandaan natin na kahit 4 na grupo na yan, may mga may mga kumbaga miyembro ang marami diyan ng 2 o 3 grupo, no, kung tutusin. So, pero yan yung mga kumbaga 4 na grupo. Makasaysayan yung nangyari noong Friday sapagkat yung pong pangulo ng Philippine National Historical Society ay bumisita po, no, sa ating komperensya. Ayan. Ako, napakaganda pong site. So ito po nakita natin na nagkita po ang 2 pangulo ng asosasyon, si immediate past president Maria Luisa Camagay
at si Dr. Bernardita Abueg Reyes Churchill. Yan, siya po ang Pangulo ng Philippine National Historical Society. So kasama din po nila sa pagkikita, nandyan din po si past President Evelyn Songco ng UST, nandyan si past board member Rohane Derogonan, nandyan din po ang ating treasurer ni si Arlene Calara. Ang kumuha po ng litratong ito na napakaganda ay of course yung nag-invite personally kay Dr. Churchill, si Ian Alfonso. Ian Christopher Alfonso, ang author ng pinaka-bestselling na libro ngayon sa kasaysayan, Dogs in Philippine History. Ayan, so napaganda. Alam nyo, nung nakita po ng napakarami nating mga participants nung lunchtime na nagkasama-sama po ang mga pangulo ng ating organisasyon, ay talagang napaka-inspiring po sa kanila ang tagpong ito at talagang ninamnam ang pagkukwentuhan, ang catching up, kumbaga, na nangyari. Ayan po si Sir Ian Christopher Alfonso ng National Historical Commission of the Philippines. Narito naman po ang mga guro ng University of Santo Tomas. Ayan, so napakaganda po, no, ng ating naging pagpupulong, no, at ang time that was spent by Dr. Nita Churchill. Siyempre, binabati din natin si Ate Mila. Si Ate Mila, hello Ate Mila. Thank you na lagi mo kaagapay si Dr. Churchill. Tinutulungan mo siya sa kanyang mga gawain at yan ay na-appreciate namin sapagkat Dr. Nita Churchill, of course, ay talagang isa sa mga tumutulong sa ating bansa, no, na landasin at balikan ang kasaysayan, no, ng ating bansa. Before this, andito yung presidente ng Philippine National Historical Society. Ayan. Siguro mas matagal pa na sila Xiao, Global, with the PHA. At nalaman ko kay Dr. Churchill na siya ay unang-unang naging miyembro ng PHA. Bago naging involved sa PNHS. Yun, wow. Palakpakan naman natin. At sabi niya, pilit tayo pinagsasabog na dalawang organisasyon. Pero nakikita ko sa inyo, miyembro kayo ng pareho. So, bakit tayo nagsasabog? Mabuhay! Kaya, maraming mga panugala na nagsasama, kapit-bisig, ang PNHS at PHA para isulong ang disiplina ng kasaysayan. So, kung miyembro kayo ng pareho, accept namin kayo. At maganda yung nangyari ngayong umaga kasi yun nga, siya na rin nagsabi, makita natin na yung dalawang organisasyon ay hindi magkaaway. Tama. No? Tama. At magkaibigan. Anyway, ang ating mga misyon ay para sa bayan. Maraming salamat. Mabuhay! So, ayun mga kaibigan, no? So, without further ado, no, dahil kinuha namin natin yung pagkakataon ng napakagandang pagpupulong na ito na nangyari, no, ay aking pong inanyayahan para mas makilala ko at makilala din ng marami sa atin, no, ang Pangulo ng Philippine National Historical Society. Atin pong pagpugayan, Dr. Bernardita Abueg Reyes Churchill. Makasaysayang gabi, Dr. Nita Churchill. Nandyan ba si ma'am? Unmute lang po. Magandang gabi sa inyong lahat. Naku po, Diyos ko. Ang ganda-ganda ng programa ninyo, umpisa pa lang. Maraming salamat na naimbita ninyo ako. Ma'am, kayo ba'y magpapakita sa amin ngayon o ganito lang? Ay, oo. Teka, yung video, alam mo naman ako, ang galing-galing ko sa internet at saka sa mga, pwede na ba ako? Okay na, nakita niyo na ako. Kailangan bigyan niyo ako ng kodigo. Kaya ba nating ibaba yung screen para makita si ma'am ng buo? Ibababa lang natin yung screen. Kasi kalahati lang ng ulo ni ma'am yung nakikita natin. Kalahati lang natin.
Meron ka ba? Ay, Ate Mila, tulungan mo si ma'am. Paano ba? Teka, kukuha na lang ako ng uupuan ko ng mataas ng kaunti Ay, para sige po. Tama po. tumaas ang aking Tama po. yung mataas Ayun. ng kaunti. So nakita niyo po talaga naman, no? Talagang nagparaya sa atin si Dr. Churchill, no? Kahit medyo nahihirapan siya sa mga teknolohiyang ito. Okay na ba ako Pasado na ba? Pwede na. Pasado Sige. po. Lalong pasado po ang inyong kasuotan, no? Parang yan ang gusto kong itanong, ma'am, kasi nung una ko kayo, may papakita ko sa inyo, ma'am. May papakita lang ako. Aglet, maganda to. May papakita ko sa inyo. Actually, nung una ko nakilala si ma'am, nung unang-una ko siyang nakilala, no? Dahil dati, naririnig ko lang siya, legend lang siya sa akin. Ito po, no? Nung na-meet ko siya, no? Kami po ay papunta sa Tacloban noong 2000. Oo. Yes. Natural pa yung buhok kong itim. Ay, opo. Ngayon gracefully. Ngayon natural na puti na. Oo. Pero ma'am, yun nga, striking sa akin yung inyong fashion sense, no? How did you acquire that? So, inuna yung damit kasi yan din ang suot ninyo ngayon, no? Oo, kasi alam mo, yung conference ng PNHS sa Marawi na hindi ako naman nakarating dahil sa may sakit ang nanay ko noon. May nagregalo sa akin ng Marawi cloth. Ngayon, ang naisip ko, mangongolekta ako ng mga ikat yung native weaving ng Pilipinas. So, dito sa bahay ko, minsan magpasyal kayo, meron akong isang aparador na punong-puno lahat ng ikat, mga woven materials mula Luzon hanggang Mindanao hanggang Sulu. So, ang pinapagawa ko yan, kaya pag meron akong pinupuntahang opisyal, o basta pumupunta ako sa labas of conference, palaging ginagamit ko yung pinagagawa kong tela na ikat. Pero meron akong ikat na hindi ko pinuputol. Dahil sa napakaganda at napakamahal, yung isang ikat ko na Maranao, sabi nila 40 days daw na hinabi nung matanda ng weaver. So ganon. Nangongolek. Kaya ang aking ginagawa, basta lumalabas ako ng bahay na meron akong pinupuntahan, nakasuot ako ng damit na gawa sa ikat natin, sa ating woven materials. Kay Luzon, kay Visayas, kay Mindanao. Ang ganda po niyan kasi napopromote po ang ating mga weaving. At nakakatuwa din kasi ma'am, napapagaya din yung inyong mga kaibigan. Oo naman. Alam mo, si Ma'am De Castro, yan. Kasama niyo rin yan sa PNHS, no? At marami pang mga kaibigan. Alam ninyo, nung nagtanong muna ako sa mga taga Mindanao, taga Cordillera, kung okay sa kanila na gamitin po yung kanilang ikat, na puputulin, parang na hindi naman native na costume. Ang sabi nila sa akin, okay yun ma'am, gusto namin yan. Basta hindi gagawing sapatos. Natural naman hindi. So pagka meron akong function, whether it's here or nasa sa abroad, yan ang ginagamit ko. Palaging ang ginagamit kong damit ay gawa sa Pilipinas. Correct. Ganda. So ma'am, simulan na natin po yung journey ninyo as a historian. Pero all journeys begin with the beginning. Ika nga nila. I'm curious po. This is my favorite question in the show. Every guest of ours, halos natanong ko na ho, what was your earliest memory when you were a child? Teka, ang earliest memory ko, ako'y pinanganak sa Manila. Ako'y talagang lehitimong Manilenya. Pinanganak ako sa Looban, Santa Cruz. Hindi ko alam kung saan yung Looban na yan. Pero palagay ko, siguro dun talagang sa downtown sa sentro ng Santa Cruz. So doon ako pinanganak. Meron na akong partido nacimiento. Meron pa akong nakatago pa yan. Tapos, ang natatandaan kong unang bahay namin ay sa O'Donnell Street. Alam mo ba kung saan nandun yan? Santa Cruz. O'Donnell siya.
Sa isang dulo noon, yung palengkeng Dulong Bayan, yung lumang palengke, Dulong Bayan, yun na sa, ano ba, Ascaragan tawag pangalan nun, papuntang Divisoria. Sa kabilang dulo nitong O'Donnell Street ay yung F. Balagtas Elementary School. Ay kumot walking distance lang naman yon sa bahay namin. Nasa Accessoria kami, naglalakad lang ako doon. So doon ako nag-aral ng first grade hanggang grade 3. Pagtapos noon, lumipat na ako sa Holy Ghost College. Kasi sabi ng nanay ko, hindi ako marunong hindi kita kayang turuang magdasal. Kaya kaya pinapunta niya ako sa Holy Ghost College sa Mendiola. Ang kuya ko naman, dalawa lang naman kami sa pamilya. Ang kuya ko naman, pinapunta siya sa Beda. Yun. So hanggang high school nandun ako, pagkatapos ako nagpunta ng UP. Yun ang nakakatuwa kasi ma'am, yung earliest memory daw ng tao tells a lot about the person. No? At yung narinig ko sa inyo, parang naalala nyo yung aksesorya. Oo, diba? aksesorya. Pero alam mo, maganda yung aksesorya na yan. Pre-war na aksesorya. Tapos sasabihin ko sa iyo, aksesorya na yan, 2 beses kami lumipat, the same street ng O'Donnell. O'Donnell na Castilla ha? Yes. Yung second house namin, na mas malapit sa Dulong Bayan, mas malayo sa F. Balagtas Elementary School, ang mga kapitbahay namin ay hindi basta-basta tao. Okay. Sa tabi namin, sa tabi ng aming aksesorya, yung aksesorya yung parang townhouse, sa tabi namin ay pianista, si Carluen, na ang nagtuturo siya sa bahay niya, ang bagsik niya, sumisigaw siya sa estudyante pagka nagkakamali. Now, si Professor Carluen, nagkataon, yung kanyang apo, si Pasita Carluen, nasa sa Philippine National Historical Society. Siya ang aming treasurer. Tinan mo, nung makita ko yung pangalan niya, Carluen, sabi ko, ano mo si Gavino Carluen? Lolo ko po. Kapitbahay namin siya, naririnig ko siya nagtuturo ng piano at sinisigawan ng mga estudyante pag nagkamali. Buti na lang hindi ako pinag-aral ng nanay ko sa kanya, baka hinimatay ako. Ngayon, doon sa lugar namin na yon, harap namin, aksesorya kami, yung meron kaming mezzanine, sa harap namin ang mansion ni Tomas Mapua. Isipin mo yan, sa harap namin ang mansion ni Tomas Mapua na presidente ng Mapua University. Right. Ang nanay ko, mathematician ng nanay ko from UP na graduate, nagtuturo ng mathematics yan sa Mapua. Pagkatapos, yung lilihis ka ng kaunti across the street ay ang mansion ng mga Danon sisters. Kilala ninyo kung sino yung Danon sisters? Danon, hindi po. Rosa Rosal. Naging movie star yan ang Rosa Rosal. At kapatid yan. Across the street sa amin, yung diagonally across. Yan ang mga kapitbahay namin, pero kami, aksesorya. Historical na kaagad, di ba? Tapos nag-aral ako ng Balagtas, naglalakad lang ako papuntang Balagtas sa kabilang lugar. Hanggang grade 3 nandun ako. Alam niyo ma'am, napaganda nung kinuwento niyo kasi nga, according to si Winston Churchill yata yung nabasa ko noon, sabi niya na ang unang memory, it defines who you are. Kaya nga dito, nakita ninyo na dahil historical na agad yung first memory ninyo, you know that is already what happened. Naging historian nga kayo. Pero I've heard, ma'am, na parang science yata yung inkling nyo dati. Ay, ore. Sasabihin ko nga sa inyo. Ako, ang nanay at tatay ko, itay at inay ang tawag namin sa kanila. Pero hindi ko maintindihan, iniisip ko nga, paano ko explica ito? Ang tawagan ng nanay ko at sa tatay ko ay mommy at daddy. Pero ang tawag namin sa kanila, kami, dalawa ng kuya ko, ang tawag namin sa kanila, inay at itay. Hindi naman ganon ang pangalan siguro yan, narinig namin sa kapitbahay, maaaring na pick up namin sa Cavite. Cavite niya kasi yung nanay ko.
Kasi sila, mommy and daddy, alam mo, galing sila sa gera. Kami, inay at itay, hindi ko maintindihan, hindi ko matandaan kung yan ang original na pangalan na tawag namin. Kasi ang nanay ko, si inay, ang tawag niya sa kanyang parents, sa kanyang magulang, mamang at papang. So, siguro palagay ko yan, narinig namin sa mga kalaro namin na gano'n ang tawag nila. Gano'n na rin ang naging tawag namin. So, doon, sa O'Donnell Street, doon, malinaw sa akin ang O'Donnell Street kasi matagal kami natira dyan bago kami lumipat ng Quezon City. Apparently, ma'am, tinitignan ko actually ngayon sa mapa yung mga modern maps yung O'Donnell. Hindi siya natutukoy. So baka pinalitan nila yung pangalan, 'di ba? Ngayon siguro pinalitan, pero yan ay O'Donnell na Kastila. Yes. Hindi yung O'Donnell na Actually, ma'am, kahit yung Camp O'Donnell sa Tarlac, apparently, 'di ba? Parang akala namin Camp O'Donnell. O'Donnell yun, O'Donnell. O'Donnell na talaga yun bago pa man nagkaroon ng American period. Exacto. O'Donnell talaga yung lugar na yun. O'Donnell talaga. O'Donnell. In fact, the O'Donnell in Capas, where Camp O'Donnell was actually a pueblo. Pueblo yan. May pueblong sarili yan. Kasi taga-Tarlac po. Okay. Si Professor Dizon. Okay. So, eto na tayo ngayon. Nabanggit nyo na yung College of the Holy Ghost. No? Holy Ghost. Okay. College of the Holy Spirit. Holy Ghost College. Holy Ghost. HGC. Ma'am, may nakwento kayo sa akin itong certain Mother Abbess doon na parang very striking sa inyong memory. Naalala nyo ba siya? Oo, kasi ito kasi ako nag-aaral, lumipat ako from Balagtas Elementary School, nilipat ako ng inay ko sa Holy Ghost College ng grade 4 ako. Okay, yes. Ang mga madre namin doon ay mga Aleman. Congregation of this Holy Spirit yan . Ang mga madre namin doon, Aleman, meron akong isang teacher na Amerikana na ang tinuro niya, of course, American history. Tapos ang teacher namin isa, Filipina, Sister Encarnacion, na Iturralde yan. Pero ang mga karamihan ng mga madre doon sa Holy Spirit, nung Holy Ghost, nung nag-aaral ako, ay mga Aleman. Diyan ko nakita ng una si Remedios Trota. Yung nanay ni Ricky Jose. Nasa college siya, nasa high school ako. Doon ko nakilala yan. At yan ang kantora namin. Kaya natatandaan ko, ang ganda ng boses niyan. Okay. Kaya nga sabi ni Sir Rico Jose, yung historian naman ng war. Kasi yung ecclesiastical historian, si Regalado Trota Jose. Dapat daw, para silang trap family singers. Kasi they were singers daw. Oo, kasi si Regalado Jose, yung father nila, nagtuturo ng piano. Palagay ko, estudyante niya si Remy. Kasi kami, elementary and high school, sa isang section kami ng campus, bawal sa amin na pumunta doon sa kabilang side kasi nandoon ang mga college, yun ang college department namin. Kaya lang, syempre pag sinabi ng mga dre, bawal, yun ang gusto namin gawin. So yes, ang ginagawa namin, nagbabaon kami ng manggang hilaw at saka nagbabaon kami ng bagoong, tapos naglalaro kami sa field ng German ball, yung sinisipa mo yung ball. Tapos ginagawa namin, sinisipa namin yung bola sa mango. Dilalaglag sa mango, may dala kaming bagoong. Magpipiknik na kami doon sa sementeryo ng mga madre. Yan ang trabaho namin doon. Hindi naman kami nahuhuli. Yun, natatandaan ko si Remy Trota na siya ang kantora namin pag may program kami. Ang ganda ng boses niyan, siya ang kumakanta. Tapos nga doon si Regalado Jose Senior, doon nagtuturo. Yan, so maraming mga masalimuot ang mga relasyon natin. Wow. Ano yan? It's a small world after all, sabi nga nila. Ayan nga, si Mother Abbess, ma'am, itong inyong parang anong pangalan niya? Sister Mother Teresa. Yung parang madre sa Holy Ghost College? Yung parang Mother Directress? Yung Mother Directress. Yung Mother Directress namin,
Yun nga, sabi ko sa iyo, Aleman, isa lang ang madreng Amerikana dyan. Pero, ang isang Filipinang madre dyan ay yung half-sister ni Imelda Marcos. Yes, naalala ko yan. Naging yata siya, naging directress yata siya. Sister, ano na nga ang pangalan niya? Natatandaan ko yan sa isang reunion namin sa nalabas sa eskwelahan. Nandun siya nandun siya sa reception. Di syempre, ako'y nagpunta at nag-register ako sa kanya. Hindi niya alam. Tapos sabi niya, alam ko na taga Holy Ghost ka o Holy Spirit. Sabi ko, bakit po? Kasi sa lakad mo at tindig mo. Basta niya, sabi niya sa amin. Na-spot niya raw yung identification ko na lumaki ako sa Holy Spirit, sa Holy Ghost. Can you imagine that? Siguro tinuturuan kasi siguro dapat paglakad mo, ganyan, hindi sumisipa ang paa mo, mga ganyan. And that, ma'am, that kind of walk, you still imbibe it, ha? Diba? Paano? Hindi kami pinapayagan kung hindi ganong klaseng walk nung nasa school. Alam mo naman, from grade 4 hanggang high school, nandun ako sa Holy Spirit. Wow. Holy Ghost noon. Tapos, kasi ang parents ko, meron kang tanong dito na, ang parents ko, parehong ang inay at itay ko ay graduate, public school sila, pero nag-graduate sila sa UP, doon sila nagkakilala. Natural, sabi ng nanay ko, pagkatapos mo ng high school, pupunta ka doon. Ngayon, ito interesante siguro sa inyo because of the sectarianism. Nung bago nag-graduate na kami, isa-isa kaming tinawag ni Sister Angela na class teacher namin na German. Yeah. Ang kanyang isa-isa kaming tinatanong kung saan kami pupunta ng college. Yan. Di sinabi ko sa kanya, Mother, I will be going to UP. Di siyempre, pinandilatan niya ako. Alam mo naman, ang UP, Godless University. Sabi niya, why are you going to UP? Sabi niya ganyan. Kasi sabi ko, unang-una, ang mahal ng matrikula sa Holy Ghost. Private school yan. Sabi ko, ang mahal ng matrikula at least doon sa UP medyo mura-mura. At saka doon nag-graduate pareho ang parents ko. Sabi ni Sister Angela, bibigyan ka namin ng scholarship, magstay ka lang dito. Sabi ko, hindi po pwede kasi hindi po papayag ang nanay ko. Which is probably true. Kasi nung umpisa pa yan, sinabi niya, pagkatapos mo ng high school, pupunta ka sa UP. Pagkatapos mo sa UP, pupunta ka abroad to do your graduate work. And that's exactly what happened to me. Ganon. So, hindi ako na. Kaya nung first year namin... Parang your mother laid it out for you. Tapos yeah. For me and my brother. Ang kuya ko the same thing. Nauna ang kuya ko sa akin sa Michigan. Pagkatapos, ako naman nagpunta sa Cornell. And there is a story behind that. Pero wag na muna ngayon. Yes, no problem. So, talagang disappointed sila at inalok pa yata kayo na scholarship. Para hindi kayo tumuloy. Naku, kinilabutan sila na pupunta ako ng UP. And then, ito siguro is importante sa inyo. Opo. Bago ni-release ng Holy Ghost noon, bago ni-release ang Holy Ghost, ang card ko para maka-enroll ako sa UP, ang father ko kailangan magpunta sa Arsobispado para humingi ng permiso na i-release ng Holy Ghost ang aking report card. Ginawa din niya ng father ko sa Sambeda, sa kuya ko. Wow. Yun ang requirement. Bago kami i-release ng mga madre at saka yung pare, ang aming mga report cards para dalhin sa UP at makapag-aral ka. Hihingi ng permiso ang father ko. Ang tatay ko hindi nagsisimba at mason. Pero pumunta siya. Kinuha niya yung required niyo kasi hindi naman i-release ang card namin para maka-enroll kami sa UP. For the love of the children. Yeah. Around what year kayo nung kayo ay nakapasok na sa UP? 1954 ako sa UP. First 1954. Okay, if you were balikan lang natin, ma'am, what were your reminiscences of war? Siguro ang natatandaan ko niyan, palagay ko panahon na ng liberation. Kasi very vivid sa isip ko na nung naglanding na ang mga Amerikano sa Manila,
yung O'Donnell may mga sentry kami doon. On both sides of O'Donnell, may mga sundalo doon. Yeah. Because at that time, ang ine-expect nila aatake ang mga Hapon. Final ano. So natatandaan ko yun sa labas namin. Tapos anong nagbumombahan na sa Manila, ang kuya ko muntik na siyang tamaan ng shrapnel kasi nagtago kami sa ilalim ng hagdan doon sa bahay namin. Pero nagbarilan sila. Natatandaan ko, sabi nila, muntik nang mabarilang kuya ko, pero hindi siya inabot ng shrapnel. Yun ang memory ko doon, na nandun kami sa O'Donnell, pero may mga sundalong Amerikano nagdatingan na nakabantay sila, lahat, yung buong street na yung puno ng mga sundalong sentries. So yun ang aking recollection ng war. Tapos, ang father ko ay nasa military, kasi ROTC officer siya. Ang father ko is a veteran of Bataan March, Death March. Wow. Pagkatapos ng Bataan, kasi nag-ROTC yan, tapos naging officer nga sa military. Tapos after the Death March, pinapunta sila sa Capas for indoctrination. Pagkatapos na-assign ang si Itay as a member of the Presidential Security Guard ni J.P. Laurel. Kaya very loyal ang tatay ko kay Laurel. Really highly respected. At saka, even siguro may mga storya siya about President Laurel. Yeah. He was very, very loyal and highly regarded up to the end. Naging kumpadre nga ng parents ko si J.P. Laurel Jr. Magkumpare sila. So that is how long the relations started. Ngayon, we had a tragedy in the war. My lolo Abueg, who was a retired principal of the Tansa Elementary School, was arrested by the Japanese noong bang nagsosona na, yung malapit ng magbombahan. Nagsona ang mga Hapon with one of the Japanese pro-Japanese Filipino. Nagsona sila sa Rosario, Salinas, Cavite, isa-isa sila. Tapos itinuro ang lolo ko, si Lolo Kandong, na meron siyang shortwave radio sa Australia connected siya kay MacArthur. Of course, that is not true. Ang lolo ko was already retired. Nasa sa 50s na siguro siya. So kinuha siya ng mga tempetay, at saka ikinulong at apparently tinorture ng husto. Ang inay ko naman, she went from every garrison she could go to, hinahanap niya si papang niya. Oh my God. At bribing people, buti na lang hindi siya hinuli. Binabribe niya kung sino ang pwedeng makaturo kung saan nandun ang papang niya. And one day, galing yata siya sa simbahan dyan sa Santa Cruz, nakasalubong niya ang isang pinsan niya. So ate, sabi, bakit nandito? Kaya ang gulo-gulo dito sa Maynila. Bakit ka nasa kalsada? Ang sabi ng nanay ko, kasi hinahanap ko si papang. Ang sabi kasi nila, si papang ay nandito sa garrison. Lahat ng garrison pinupuntahan niya at nagbibigay siya ng bribe sa kung sino. Right. Tapos sabi nung nakasalubong niya, ate, huwag ka nang lumabas. Wala na ang papang mo. Tapos dinescribe sa kanya na ang lolo ko kinuha ng Hapon at pinugutan ng ulo doon sa killing field. Ito yung field na papunta ng Cavite City. And that was it. My mother never forgot or maybe even forgave whoever did that to her father. Masakit na masakit sa amin. Kasi my lolo was already retired. Retired na, at saka wala siyang shortwave radio. Wala siyang ganon. Pero yung mga pro-Japanese doon sa Cavite, pointed him, siguro galit sa kanya. Yan yung mga yun ang tragedy namin sa and my mother just really could not get over that till death. Let me tell you that. Ang sakit ng loob namin. Kasi hindi namin nakita kung saan nandun ang lolo ko, kung saan siya dinala. Wala. So meron lang kaming tumba, yung memorial stone sa sementeryo sa Salinas sa Cavite with my lolo's name. That's all we have. Wow. So yun ang isa sa hindi namin kayang kalimutan. Grabe, no, yung na you were able to actually
have that experience even if you're very young, and Yeah. to know pain kasi syempre 'di ba yung kikilala niyo si lolo niyo, Nahira. Alam mo ba, meron akong libro dito on the Death March. Kasi Yeah. nangongolekta ako ng libro, right? Pero hindi ko siya mabasa. Natatakot akong basahin because of what I will read. Itong dalawang anak ko, lalo na yung si Paul, yung anak kong lalaki, naging interesado siya sa war kasi nga, inabutan niya ang lolo niya. In-interview siya ang lolo niya tungkol sa nangyari sa kanya sa giyera. So dalawa sila, si Tina at saka si Paul, binasa ang Death March. Ako hindi ko mabasa. Until finally, sabi ni Tina, Ma'am, hindi naman maproblema yung babasahin mo. I think kaya mong basahin. Nabasa ko din. Ko din. Oo. Wow, kasi So, di ba, nyo, from O'Donnell to O'Donnell. Kasi O'Donnell, Yeah. di ba? Wow. So, ito na nga, UP around the 1950s, what was it like? I mean, describe... 1954, nung pumasok ako sa entered UP. 1954, I think 9 kaming taga-Holy Ghost na pumasok. Blacklisted kami, of course. UP at that time was not as big. Hindi kasi ang laki ng UP ngayon. Very active noon ang Student Catholic Action kasi ang tawag ng ang resident priest na si Father John Delaney. Who was a fantastic sermonist. Ang galing niya. So ako, I joined the UP Student Catholic Action, UPSCA. Right. Which was a very strong organization kasi madaming Katoliko. And sad to say, because he is gone, ang una kong kaibigan sa UP was Oscar Evangelista. Oh, just died 2 weeks ago. He just died. I'm sorry. I'm really sorry about that. He was my first, kasi nag-join ako ng UPSCA kaagad. So, UP in 1954 to 58 kami ng kuya ko. Very strong ang UPSCA, which was not always accepted by other groups. Kaya nga yung left gumawa sila ng version nila, scout naman. But I was a member of UPSCA. Wait lang, Mama. Wait lang. I'll show you something. Okay naman. Kaya lang talaga sa politics. Ayan, andyan si Oscar Evangelista. Sino ba ang kasama ko sa siya lang ang kasama ko dyan sa UPSCA. Hindi ako sigurado kung si Evelyn na nag-UPSCA. Pero si Tignan nyo, Mamo. Yung inyong bateka, I think 1999 yata tong picture na ito. Suot nyo na rin talaga, di ba? And another one, eto, ayan. Ayan, nandyan ba ako? Nandyan po kayo, ito po kayo. Saan? Si Kiden ang nasa likod ko. Si Evelyn Ire, si Badet, Ferdy. Wow! Saan si Tani? Okay. Yeah. Ang ganda ng painting mo. Sino ba yan? Ito po. Yan po ay babaeng little girl holding a flag and flag yun. And it's called Young Love by Pong Mayog. Anak daw ni Pong Mayog, the artist. Yan lang ang painting na Kanina ko pa tinitignan. Papadalan ko kayo ng picture niyan para sige. Din. Okay. Yan. So, naputon ko kayo. So, you were in UPSCA and then, of course, you started getting subjects. Did you remember who was your first history teacher of Philippine History 1? History 5 yun. Si Oscar Alfonso. Si OA. Teacher. Tapos, isa pang required sa amin noon, maski na pre-med ako, was Asian history. European history. World history. World history. Ang teacher ko dyan, si Aurelio Estanislao. Just come back na bumalik lang siya galing sa Paris. Wow. So required yun sa amin. Sa GE. Bali GE yun, pero hindi naman GE yata ang pangalan nun. It was something else. Liberal arts yata. So ang first teacher ko si Oscar Alfonso. Ang ginamit namin textbook, yung kakapal-kapal na hernia producing volume
Readings in Philippine History ni Professor Safra. Alam mo, What hernia producing? Did I hear? oo, kasi ganyan kakapal yan. Pakita ko sa'yo pag dumating ka din sa bahay, ganyan kakapal yan. Because it is a collection of reading sections, materials, na nanggagaling yung iba, karamihan, nanggagaling sa Blair and Robertson. So bago ko patanganan ng Blair and Robertson, I have all the volumes here, bago ko pa natanganan yan, nagbasa na kami ng Blair and Robertson because of the readings in Philippine history. Nandito rin, may kopya din ako niyan. Ganyan kakapal yan. At saka yung readings in Philippine history na yon, hindi yung kompleto, hanggang lang matapos ang Spanish period. Wala na kaming, pagkatapos nun, pre-med ako na nag-umpisa. Alam mo ba yon? Right. Hindi ako history. Science, hindi kayo history. Oo, pre-med ako. I had 3 semesters of pre-med kasi sabi ng itay ko, mag-doktor daw ako. Yung kanyang back pay na inipon niya para pagdating ko sa College of Medicine, meron siyang panggastos. Ang problema sa pre-med, yung first year ko, pinag-aral kami ng palaka. Ang huli naming experiment sa palaka, buhay si palaka, aming ooperahan para makita kung paano gumagalaw yung kanyang heart. Yung kanyang pinagawa sa amin yan, nung grade 4 kami. Naalala ko. Ganon? Ay, naku. Pwede mo, makita mo, buksan mo yung, operahan mo yung palaka, nakita mo yung heart na gumaganong-ganon. Ano? Alam mo, hindi ko ginawa yon. Ang tatay ko ang pinagawa kong pinaopera ko. Tapos sabi ko, i-drawing mo nga yung nakita mo sa loob ng palaka. Kasi, zoology major siya, kaya kaya niya yun. Yung drawing niya. Nakikita ko na yung heart ng palaka, tumitik-tik ng ganyan. Diyos ko. Tapos susunod yun, pusa na. Sabi ko, hindi ko na kaya. Oh my God, tama na. Tama na. Pagkatapos ng cadaver na, lalo namang tama na yun. So, 3 semesters ako na pre-med. And noong time na yon, may quota ang mga babae. Right. Oh my God, talaga? Oo, may quota kami sa pre-med kasi 3 years yon. Every year, kailangan irarango kami. Because out of 120, ang tatanggapin lang sa medicine proper after 3 years of pre-med ay 120. 100 males, 20 women. So lahat ng mga babaeng pre-med, nakarango kami every year. Pagdating 20 lamang ang makakalusot dyan, yung 20 na, yung hindi 21, number 21 out. Sabi ko, naku, hindi naman ako mahilig sa mga science sa numero. Ayaw naman maniwala ang tatay ko na hindi ko kaya ang pre-med. Kasi, yun nga, gusto niya kasi doktor ako kaya sinabihan siya nung tiyo ko na doktor, alam mo, kung akala mo ang anak mo pag naging doktor ay mapapangasawa ay doktor din. Hindi, kasi ako ayokong asawang doktor. Anyway, na-convince siya somehow na hindi ko talaga kaya kasi nagkasakit din ako. Inoperahan ako sa appendicitis. Tapos I had to drop my courses. Nag-drop ako. Pagkatapos, of course, ang dinrap ko natural chemistry. Yun ang hindi ko kaya yung upper chemistry na yan, may physics pa kami. But he wanted me to be a doctor. Sana. Pero hindi natuloy. Naging na lang kayo, PhD doctor of philosophy. Kaso mo, wala na yung tatay ko nung nag-PhD ako. Siguro na rin, alam na rin niya kung saan man siya nandun. Yes, alam na niya yun. Ito ba? So, paano kayo na-convince na dapat history yung lilipatan nyo? Kasi I think nagustuhan ko yung History 5, yung Philippine History. Nagustuhan ko yun dahil yung si Professor, si Oscar Alfonso naman, hindi siya siya ang kanyang examen ay hindi mga yes or true or false or filling the blanks. Essay yung examen niya. Yan ang naman ako sa kanya, hindi ako nagbigay ng objective exam nung ako'y nagtuturo. Lahat ay essay. At saka I found it interesting, maski na
kapal-kapal ng libro namin, I somehow found it interesting kesa dun sa sciences. So, Wow. yun, napunta ako sa history. You fell in love with it. Oh, Yeah. because I like to read, and as you can see, if you pagpunta ka dito sa bahay ko, kapunta ka na, wala, ang dami kong mga libro. Sabi nga nung husband ko, lahat ba ng libro tungkol sa Philippines kailangan mong bilhin? Sabi ko sa kanya, oo. Wala na akong paglagyan. But really, I love to books, I love to read, I love to see them in my possession. So, ayan. Nandito isang libro ko. Naalala ko yung pagbisita ko sa bahay ninyo. Parang dyan yata nagkitaan yung mga speakers na sama-samang lumipad to Tacloban. Yes, so, yes. Oo, natatandaan ko ninyo sa kasabay kita sa Tacloban. That was the first time yata na sumama ka sa amin. I think that was the first. Ewan ko kung yun ang last. Well, yes. Last na. next time. Kasi, remember, I was PNHS first, no? Adhika actually first. Okay. PNHS first ka. Ako naman, PHA first. 1958, senior college pa ako. Member na ako ng PHA at lifetime member ako kasi ang bossing ko noon si Professor Fabella, who was president of PHA. Ang PHA nagsasid sa PNHS. Presidente siya. So, yan ang una kong organisasyon. Later, hindi ko alam yung PNHS until much later. Hindi ko alam. Talaga? Hindi niya, kasi, di ba, boss niya si Professor Fabella, yan yung mga inutusan ni Alsona nung magkaproblema noon sa eleksyon, di ba? So, kaya sila nag-break away noong panahon na yun. Inutusan niya si Alsona, inutusan niya si Fabella at si Esteban de Ocampo. Oo, si Mang Teban, To convene this... Si Mang Teban, nagturo yan sa Clark, hindi siya nagturo sa Diliman. Di baka lecturer siya, lecturer siguro. Yeah. So si Mang Teban yan, so kinonvene niya, kasama si Agoncillo, kasama si at sa restaurant, nag-break away sila sa PNHS, no? At tama yan. So, yan po. So, maganda yan. Nakikita ninyo din, history yan. At nung pumasok kayo sa Philippine Historical Association, actually, kakabuo lang. Kakabuo lang. Oo. Panahon na yun, kung naalala nyo, meron tinatawag na, kasi 1950s to 60s yan, panahon ni Carlos Garcia, nagkaroon ng parang 50 years of the Philippine Legislature. Kuha po yung conference na yon sa mismong Senate Hall. So just imagine, historical organization, the guest of honor sa Manila Hotel reception was Sergio Osmeña. So, yan ang nangyari. So sige ma'am. So, nung history major na kayo, sa mga majors, sino yung mga tumatak sa inyo na mga professor? So, we're now talking about the education of Dr. Nita Churchill, the education of sa mga Filipino mentors ninyo, sino-sino sila? Ang History 5 ko nga yung PHI, si Dr. Alfonso, instructor siya noon. Magaling na teacher yan. At saka matinik magbigay ng examen kasi hindi nga nagbibigay ng objective yan, mag-iisip ka. Tapos naging teacher ko si Dr. Guadalupe Forrest Ganson. Kilala ba ninyo siya? Siya yung La Solidaridad na nag-translate ng La Solidaridad. Alam mo, hindi ko makakalimutan ng La Solidaridad kasi teacher namin si Professor Ganson, Dr. Ganson, nung senior na kami. Graduating na kami. So ano ang aming project para di ba may term paper yan. Ang aming ginawa, imbes na term paper, kinopya namin ang La Solidaridad from Spanish. Yeah. Sa isang microfilm yan, yung microfilm na mataas kulob ka doon sa loob. Hindi yung microfilm ngayon
Doon, actually, yung isang history major siya namatay. Sabi nila kasi dun sa Oh my microfield God! leader. Pero hindi totoo. Hindi totoo yun. Hindi totoo. I think he had a heart problem. So, ang imbes na magsulat kami ng paper, ang aming project kay Dr. Ganson was to copy and transcribe de la Solidaridad in Spanish because she eventually translated the Spanish to English. If you recall, merong English translation. Si Dr. Ganson yan. Dr. Ganson taught us Philippine nationalism at ang aming project dyan was to collect clippings in every printed material on Philippine nationalism. Hindi kami nagsulat ng papel pero meron ang collection namin clippings. Actually, meron pa akong nasa akin pa ang kopya ng clippings na sinubmit ko sa kanya na binalik naman sa akin. I still have I think in my shelves yung kopya namin noon. Tapos naging teacher ko din, so of course si the Professor Fabella sa ancient history, si Dr. Ernesto Villanueva sa diplomatic history of the US. Yeah. Tapos si Dr. Alfonso sa Philippines, Dr. Quezon, estudyante niya ako sa American history. Wow. Wow, oo. Summer yun. Every day kami nagkikita ng 1.5 years. And so at that time, kababalik lang niya from his MA sa Pennsylvania. Tapos si Dr. Alfonso, Professor Wico, English history of England. Kinuha ko din yan. Nationalism kay Professor Fabella at saka ancient history. European history, kinuha ko kay Professor Aurelio Stanislao. Yung kanto, yung baritone siya na he had nanggaling lang siya, kababalik lang niya from Sorbonne. Kaya naku, enjoy kami. Tinuruan kaming kumanta ng Marseillaise at saka kinakantahan niya kami. And also the other thing that was memorable from me, he sang at our wedding. Ay, wow. Siya ang kumanta ng wedding namin ni Malcolm. Ni Malcolm. Yeah. Tapos Marcy, sino pa ba? Naalala niyo pa bang kantahin ng Marcy? Aba, Allons enfants de la patrie. Hindi ko na alam lahat. Hindi na mo ako namin yan. Ko yan. Kome sa batayon, Marshon. Meron yata akong words na. Tapos sino ang naging teacher ko? Si Professor Wico. Pakita lang natin para may visual reference po yung ating mga kasama dito sa nanonood sa atin, no? Ito po si Professor Serapin Quezon. Oo, yan. National Historical Commission. National Historical Institute noon yan. And then alam mo si Dr. Quezon, I owe him big because he was director ba siya head chair ng National Historical Institute and which published my doctoral dissertation, yung Independence Mission. Oh, yes. And he launched it at a grand affair con toda banda Malabon sa National Library. Wow. Yung libro ko. Yung Independence Mission. Siya nag-publish noon na rekomendado ni Professor Agoncillo who also recommended the topic for research. Tapos noon, ang grande yung aking launching. Meron ng banda San Francisco Malabon kasi Cavite yan eh. Yan yung unang nagpatugtog ng ating national anthem. Iho ba? Banda San Francisco de Malabon. Eksakto. Sa Cavite. Oo. Yan. So ito po. Kung nandun siya, dinala niya doon. Ayan yung libro ko. Ayan. Thank you. Ganda. Ganda ng cover. Yeah. Actually, ngayon lang recently lang ako nagkaroon yan. Kapag wala na yan Tapos out of print na raw. Although alam mo, merong reprint yan at anong tawag mo yan? Pirate edition kasi ibang cover. Nakita ko, ibang cover. Tapos nakakuha ako niyan na ganyan ang cover because marami yung booksellers ngayon pag may namamatay na collector. Ganon. Benta yung kanilang yung kanilang estate. Pagka nakakita ka ng extra copy, bili mo naman ako. Kasi wala na. Please, pag nakakita ka ng kopya. Hahanapan ko kayo, ma'am. Makakahanap. Sige. That would be nice. That would be nice.
Ayan. So yun, wow. Tapos ano pa? Sige, continue natin. May mga gusto pa kayong ikwento na mentors. So si Professor Agoncillo, kailan niyo ho siya na... Sa graduate school ko na siya. sa Tapos graduate. na ako. Sa graduate school ko siya, he was, I think I was one of his first students sa graduate school. Pero hindi ako nagtagal kasi umalis nga ako papunta ng Cornell. Hindi ako, ang naging estudyante ako sa graduate school ni Dr. Corpus, si Odi, at saka si Professor Drilon, parehong political science. Siya kasi minor ko yon. Agoncillo and Ganson and Fabella. Pagkatapos noon, umalis na ako. Nagpunta ako sa Cornell for my MA. Hindi ako nakatapos. Alam mo, tapos na ako ng academics almost. Pero nagkaroon ako ng chance na pumunta sa... That is also a long story. Kaya iniwan ko yung aking MA. Hindi ko tinapos, nagpunta ako sa Cornell. Wow. Ay, anuin ko na nga, pakita lang natin yung image ni Sir Odi Corpus, Onofre Corpus. Sige, tingnan natin. Ito, yan yung kanyang yan. As UP President yan, no? Dahil naging president. Ay, oo. Nagsulat ng Roots of the Filipino Nation. Roots, oo. At saka kapitbahay ko yan din sa Matiwasay. Doon sila sa isang parte ng Matiwasay, doon malapit sa gate. Si Dr. Alfonso, Dr. Corpus, at saka si Professor Tylo, and Aurelio Stanislav. They're all in the same street with me. Doon lang sa kabilang side. Wow. Pinupuntahan ko doon si Professor Alfonso kasi napakabait niya sa akin, no? So, pinupuntahan ko siya, tapos nagpapa-autograph ako ng libro niya. Siya talaga yung nagsabi sa akin na do not as a teacher, do not you should build bridges, not burn them. Eksakto. Oo, eksakto. Pero alam mo, ang bagsik niya sa klase. Parang ganun yata yung bagsik lang. Sa bagay ako, when I was term, ang tawag din sa akin, terror ako. Hindi naman ako terror. Kaya lang, nahihirapan daw siya sa examen ko. Kasi ang examen ko palaging essay. Hindi ako nagbibigay kung hindi essay. Ang examen. Yes. Grabe. Sabi nung meron akong isang subject, yung yatang American period. Sabi nung estudyante ko nung final exam, ma'am, alam niyo, si President Angara hindi kayang sagutin itong question ninyo, sabi niya sa akin. Sabi ko, kayo kaya niyo yan. Sige, sagutin niyo. Na lang bago tayo pumunta sa Cornell, no, when you went to Cornell, this is in Ithaca, New York, if I'm not mistaken. Ithaca, New York. Upstate New York, oo. Natatabunan kami ng snow ng 4 na buwan. Ayun. Tell us something about Professor Agoncillo. I think ganito yung itsura niya nung una niya siyang naging teacher. No? How was he? As a teacher? Holy terror. As a friend. Holy terror. Holy terror. Takot kami lahat sa kanya. But you eventually became friends with him, right? Oh yeah, eventually. Alam mo, nung ako humingi ako ng letter of recommendation sa kanya para ako makapunta sa Cornell, kasi siyempre may mga referrals kang hinihingi. Yes. Sabi niya sa akin, alam mo Nita, hindi ako nagbibigay ng letter of reference. Sabi ko, bakit mo, sir? Sabi niya, dapat dito kayo mag-aral, wag sa Cornell. O wag sa labas. Tapos sabi niya, pero hindi na mali, bibigyan kita. He did give me a letter of reference to Cornell. Mahirap daw humingi sa kanya ng letter of reference kasi ayaw niya na, kasi parang ang dating, lalo na kung magpi-PhD ka, mahihigitan siya. So parang, hindi naman ganun. I know that is the interpretation ng mga tao kasi wala siyang PhD. Pero ang sabi ko sa akin ganire, Nita, sabi niya, huwag ka na lang magpunta sa States at saka mag-MA. Magsulat ka na lang ng libro. Yun ang sabi ko. Magsulat ka na lang ng libro, huwag ka nang magpunta sa US. Teka, meron akong i-correct dito sa mga notas na binigay mo sa akin. Sige, ma'am. Opo. Meron akong i-correct tungkol sa authorship ng libro ni Professor Agoncillo. Hindi ako, kayo po ang sumulat ng ilang bahagi ng aklat ng Agoncillo, History of the Philippines. Hindi ako yon. I would have been, hindi ako yon.
Hindi, yung sa amin, yung huli na wala na si Professor Gonzalo. Kami ni Gani at saka ni Samitan. Pero yung libro na ginagamit na ninyo, yung ginagamit bago yun, hindi ako ang sumulat no, yung History of the Filipino People. Si Milagros Guerrero. Right. I was referring to the 8th edition because the 8th edition, which yung edition na yun. Which you wrote after Agoncillo's death, was actually the one that's still being used today. Yeah, okay. May controversy kasi ang nangyari dyan, and I don't know if you know, but I do have notes on that someday I can share with you. I don't want to say it now. Of course, definitely. Merong notes yan, merong background yan, which is why ang nangyari, nangyari yung bagong edition. There is a story behind that. One day I will share that with you. Some other time. Yeah. Okay. So you went to upstate New York, Ithaca. No? Oo, Ithaca, Cornell. How was it naman noong panahon na iyon? It was good. Cornell had one of the best Southeast Asia programs. Right. And then, nandiyan si Frank Golay, yung economist. He was in my committee. Frank Golay was siya po yung economist yan. Economist. Yung libro niya. Siya about Quezon. No, hindi yan si Quezon. Hindi, economist yan eh. Frank Golay. Si Franklin Van Golay, ano nga ang book niya? Si Michael Honorato. Yun ang sa Quezon. Face of Empire. Binabasa namin ito. Franklin Van Golay, United States and Philippine Relations, 1898 to 1946. Oo. Pero ang kanyang talaga, he is known for his economics book. Wow. Economics yan. And tsaka nagpunta yan nagpunta yan sa UP as an exchange professor sa School of Economics. Ekonomista pala si Frank. Ekonomista yan. Economics. Philippines yan. Philippines talaga. Kaya nasa sa panel ko siya sa Cornell. Ang minor ko sa Cornell was Chinese history. And ang aking Professor John was the chair of the Department of History. Okay. Yeah, Face of Empire. Yes. Oo. So ano pala? Meron siyang earlier book na Philippine Economic Development. Yung palang kayo, sinologist pala kayo? Sinologist. Oh, yeah, I was a Chinese kaya nagturo ko ng Chinese history sa Lasal. Because minor subject ko, Southeast Asian history at saka Chinese history ako. Ayan, pag sinabi yung sinologist, dati parang ano yung sinologist? Parang, China pala. China. Ayun. Sige ma'am. Ang teacher ko, this is one thing that's important. Ang teacher ko sa Chinese history sa UP as an undergrad was Ma'am Saniel, Josefa Saniel. Josefa Saniel, wow. Naku, alam mo yung ano ko sa kanya, magyayabang ako, pwede ba? Yung aking grade sa kanya was the lowest I got in history. 2 ang nakuha ko, which is the highest in the class. Kung hindi ako naka-2 doon, summa cum laude sana ako. It was just 0.0 something. Kasi nga 2, that was the lowest grade I got in history during my years. So, ano kayo, manya cum laude? Manya cum laude ako. Manya cum laude. Ibig sabihin, kung tinaas ng konti ni Saniel yung grade nyo, kasi for the longest time, si Seo Salazar, si Professor, nakalimutan ko yung Tagalasal, dalawa lang sila halos and then eventually, kayo pala yung pangatlong summa cum laude noon. Wow. Wow, that's a good si Freddy Robles. Freddy Robles yung Salazar. Alam mo, 0.0 something lang ako, I would have graduated summa cum laude. Kasi 2 ako. The lowest grade ko sa history was 2 kay Ma'am Saniel. Professor Saniel. Wow. Ayun. Sige ma'am. Friends naman kami. I didn't take that against her even if I didn't graduate summa cum laude. Ay, okay lang yun. Okay lang yun. Actually, you have done more than a lot of summa cum laudes, I think. Thank you. For our historiography, for putting people together, Yeah. Sige po.
So, then, ma'am, sige, baka may mga, pa kayo sino pa yung mga mentors ninyo, naalala nyo So, sa Cornell? Villanueva, Ganson, Cagoncillo, Alfonso. Sa Cornell? Sa Cornell, si Kayhin, who was an Indonesianist, si Kayhin. Tapos no, si John Eccles, who was Indonesianist also. Yun nga si Knight Bickerstaff. Kasi alam mo kasi sa Cornell, si Lauriston Sharp, kasi kami every semester meron kaming seminar on one country lang. So meron kaming one seminar on Thailand lang, lahat ng, and then the professor and the Southeast Asia program invites specialists all over the country and abroad to give us lectures on the particular field. Ngayon, ang professor ko sa Cornell, madadapa ka rito. D.G.E. Hall. Ano say mo? Professor ko yan sa Cornell. And alam mo, pag klase namin, pag nag-lecture yan, para kang nagbabasa ng chapter niya, naka po, tatambakan ka ng mga pangalan na hindi mo malaman kung saan nanggaling. Exactly how he wrote his book. He was my professor. Medyo may edad na siya noon. Retired na siya from the UK nung dumating siya. Unfortunately, one semester lang siya because I think if I said his wife was diagnosed with terminal cancer and she wanted to die in London. Bumalik siya later on. I think ng panahon nila Ray Ileto, he was able to come back. Ang pumalit sa kanya si C.D. Cowan, who was a Malaysian professor. Malaysian ano siya. Tapos classic yang si D.G.E. Hall, ha? Oh, yes. Diyos ko, sabi ko nga sa iyo, ang lecture niya para kang nagbabasa ng libro niya. Ngayon, another item on D.G.E. Hall. Yun sa akin, original pa yung aking cover niyan. Noong nagtapos ako sa UP, maging teaching assistant ako, natural, with graduate assistant. Meron akong nagtuturo ko ng 2 subjects. Ang bossing ko noon, si Fabella. And he started to teach Southeast Asian history. Nagturo siya niyan sa Clark. Tapos noon, inintroduce siya sa UP Diliman. Ang una niyang ginamit na textbook, si Harrison, Brian Harrison, na ganyan lang mga kakapal yun, at saka simple naman. Harrison, simple lang. Simple lang. Tapos sabi niya, kung alila ako ng bayan, ako, graduate student ako noon, teaching assistant nga. Sabi niya, binigay niya sa akin si Brian Harrison, may kopya naman ako. Sabi niya, Nita, igawa mo nga ako ng outline. Niring Brian Harrison. Kaya ko naman, madali naman ang Brian Harrison, manipis naman, at saka klaro naman ang chapters niya. Di ginawa ko yung gagamitin niya kasi hindi, second edition na yan. Original yung sa akin. Ang ginawa ko naman yon, nakatapos ako. Maya nagustuhan yata yung ginawa ko. Nita, sabi niya ganyan. Gumawa ka din ng outline, ng teaching outline niya, ng D.G.E. Hall. Alam mo naman kung kagano kakapal si D.G.E. Hall. Aba? Ginawa ko, maski na masama ang loob ko, nakatapos ako ng 3 chapters. Pagkatapos noon, punantahan ko siya, Sir, hindi ko kaya. Naniwala naman siya na hindi ko kaya. Hindi ko na magagawa. So, hindi ko na ginawa. But my goodness, can you imagine, gagawa ka ng outline ng chapters ni D.G.E. Hall. Yun ang gagamitin niya na magpagtuturo siya. I want to ask you something, kasi nagbago na mas nagbago na in the past few years yung perspective natin about Southeast Asia. If you're going to read old textbooks, parang the history, of course, because of the recorded history, is the history, for example, of the British in Malaya or the French in Indochina, di ba? Ganyan yung halos eh. Pero ngayon parang nag-iiba na dahil dumating na yung mga people's perspective, social history. Right. So, ayan. But alam mo, I would still assign as a reading assignment si D.G.E. Hall. I would still assign. That is a fantastic book. I would still assign that. Parang yan ma'am Parang
kahit na may mga bagong perspectives on history, basic pa rin na Of tingnan course. si Yes, yung basic pa rin. side Basic eh. pa rin. Diba? Oo. Yeah, I would still use basic na. And then of course, isusupplement mo na ng mga current publications na marami namang magaganda. Right, Oo. definitely. Yeah. Oo. So yun yung classics kumbaga, yan hindi yan na dapat mawala. Oo, ayan. Ang isa pang classic na na-meet ko is C.R. Boxer. Kilala mo si Boxer who did Portuguese in Southeast Asia? Si Charles Boxer C.R. ito. Boxer. This is the one who owned the Boxer Codex. Talaga. Oo. Wow. Na ano ko siya. Sa Australia naman yan. ANU. Doon ko siya na-meet. He Nung was nag-doctorate invited kayo. as a visiting lecturer ni Tony Reid. Doon ko siya na-meet. Oo. Teka. Ang isa pang memorable sa akin sa Australia. Charles Boxer to. Yan. Bata pa siya yan. Makilala ko yan. Matanda na. Hindi na ganyan ang itsura niya. The other memorable person that I met in Australia, an extremely nice person, si Basham. Basham, G.E. Basham, who wrote The Wonder of It, that was India, which we used as a textbook sa Asian Civilizations course. He was the chairman of my department. Chair ng Department of Asian Civilization sa ANU when I was doing my PhD. Nice man. Really, the wonder that was India. The Wonder that was India. Textbook yan ng Asian Civilizations course noong time ko. Ewan ko kung ano yung naging Eastern thought yan and The Wonder that was India. Yan. Basham. A very nice gentleman. Pareho ni D.G.E. Hall. Mabait sila despite being called British gentlemen. You know, when I was in Ayaha, in 2006 if I'm not mistaken. Parang si Singapore? Dito sa Manila po. Tony Reid. Tony Reid was there. Diba, Tony Reid. So you go a long time ago na pala, no? Yeah, we PhD ako. That's when I met Tony Reid, David Marr, si Jim Fox, who also did Indonesia. Yeah, I met those people. Wow. Ito, I don't know kung tama yung alala ko, ha? This is Tony Reid. Is that right? Yes, that's Tony Reid. Right, Exacto, yeah. Tony Reid. So imagine, that's Tony Reid. Oo. Because you invited him. Padala mo naman ako ng kopya niyan. Pwede? Padadala ko lahat sa inyo ng nakuhanan ko sa mga memories natin. Sige. That would be nice. Kasi hindi ako masyado mahilig mag-photo. Hindi ako marunong. Pero ito, actually iniipon ko na nga ngayon itong mga memories natin at nilalagay ko lahat dito sa folder habang pinapakita ko pati yung mga naging professor nyo. Okay, that's good. Maganda. So yan, okay ma'am. So eventually ma'am, nag-PhD kayo sa Australia. Kasi na-destino yung husband ko doon. Na-destino siya sa Australia. Ano man nagagawin ko doon? So, I was a teaching assistant. Nagturo ako. Later na yan. So, sabi ko, this is my opportunity to go to Australia, to go do my PhD. Kasi, alam mo na, with the foreign service, palipat-lipat kami. Fortunately, I was able to stay there. Ang nangyari nga, nakaalis na yung pamilya ko, tapos na yung tour nila. I stayed on in Australia to finish my PhD and also to teach Philippine history. I was the first Philippine Studies Fellow in Australia. In Australia, wow. Nagturo ako the first time the Philippine history was taught. If you don't mind me asking, ma'am, forgive me for my ignorance, what was your dissertation topic? Philippine independence missions to the United States. Suggested to me by Professor Agoncillo. Yan pala, Australia dissertation. Australia, but I did my field work dito sa US, Library of Congress and National Archives. And all the Michigan, I went to Michigan, I went to New York with lahat ng lugar na institutions with Philippine collections pertinent to my topic, pinuntahan ko. Wow. Hinahanap, parang pinakopya ko yata sa yung kopya ko nung inyong libro. Hinahanap ano nangyari sa kopya mo? Nandito. Somewhere here kasi
natambakan na. Wala na. Ganyan din ako dito, patong-patong na rin. Oo, wala na rin akong lugar. Yung master's niyo po, ano naman po yung naging dissertation niyo? Ang dissertation ko, the political and administrative aspects of the Japanese occupation of the Philippines. Oh, wow. Wow. Yeah, wow. ang research ko din dyan, that was my first time to go to the Washington, D.C. to do research work sa National Library, National Archives, at saka Library of Congress. Well, The tandaan best natin, time, the best places to go for research. wala pang AI noon. Wala pang AI, wala pang internet archive. Wala. At saka you should see my notes, typewritten lahat. At hindi pa electric yung typewriter ko, ha, manual. Mahirap mag-Xerox, mga kaibigan, dahil mahal. Ilang time na yun ang Xerox, napakamahal. Oh, hindi ako maka-afford. So nagta-type ako kasi meron akong portable typewriter. So tina-type ko lahat ang aking gamit, ang aking kailangan. Doon ako nagta-type sa Southeast Asia Division ng Library of Congress. Aba, yung isang researcher doon, nagalit. Kasi ang ingay-ingay ko daw, kasi hindi naman electric typewriter yan, manual. Di sinumbong niya ako doon sa head. Alam mo, ang isa sa mga staff ng head is an Indonesian friend of mine. So, sinumbong niya ako doon kay Cecil Hobbs, yung head ng Orientalia Division. Sabi niya, paalisin mo siya dito kasi nagugulo ako at nagbabasa ako. Nagta-type siya. Sabi sa kanya ni Cecil Hobbs, ikaw ang umalis. Doon ka magpunta, doon ka mag-research. Pinayagan ko yan eh. Hindi ko siya sasabayin. Tapos no, sa National Archives din, nagta-type din ako doon, maliit na typewriter na manual. Ganun din, meron din reklamo sa akin. Dinawag yung director. Sabi ng director, ikaw ang umalis. Pinayagan ko yan. Okay lang. Wow. Hindi ako maka-afford ng Xerox nung time na yon, 10 cents a page. Paano ka? Mahal. Oo. Swerte ka. Alam nyo tayo ngayong mga researchers, talagang Swerte ngayon, swerte natin kasi Ian Alfonso can get yung kanyang from Dogs in Philippine History documents galing sa Museo Naval, Museo Archivo General de India. Swerte nga, maswerte. Oo, yeah. Ma'am, yung alam nyo ba na uploaded na rin yung ilang mga Philippine files from the National Archives ng US, no? Ang dami-dami na niyan, pati yung death certificate ni Macario Sakay naka-upload. Ang dami-dami. So swerte kayo. Hindi ako marunong mag-upload. Hindi ako marunong mag-upload. Ma'am, actually, iniisip ko nga yung collection nyo ng ang maganda kasi yung nakabind na collection nyo ng yung tawag dito, ng nationalism kay Forrest Ganson na mga articles. Sana meron ako rin yan. Alam mo, yung aking mga research materials na pina-microfilm ko din sa archives at saka sa Library of Congress, dinonate ko yan sa Ateneo. Pwede niyong gamitin doon. Ateneo Library. Okay. Bureau of Insular Affairs records yon. Pina-microfilm ko yon. Tapos noon, meron din akong microfilm copies nung 20 volumes ni Bayer collection ng Tagalog ethnography na dinonate pinagbili yung kanyang Bayer collection sa Australian National University. Nung malaman ko yan, siyempre naghihinagpis ako, bakit tapos nung kailangan gusto ko yung Tagalog ethnography, 20 volumes yon. Nung malaman ng chairman ng department ko, sabi niya, hindi, kami na lang ang magpapasirax, magpapa-microfilm. So may microfilm ako niyan, and it is Ateneo. Dinonate ko sa Ateneo. Kaya ako dinonate dyan. Kasi ang storage nila, climate control. Samantalang sa UP, samantalang sa National Library, masisira yan. So climate control sila. So nandun sila, nandun sa kanilang freezer. So you can use it. It's available for anybody. Yan. Madali kasing masira po yung microfilm. Madali yan. I also have Xerox copies. Kasi maski na 10 cents bawat isang kopya, pikit mata pagkakailangan ko. And the rest, type ako, manual. Manual ang typing ko. Yan ang gawain noon ng mga story. Ma'am,
time check, 8:35 hanggang alas 9 lang tayo kasi we don't want to keep ma'am Oo. no? Pero again, medyo, Eh, ayan, ikaw ang bossing dyan. Eh, basta kung gusto mo, i-turn off mo ako. hindi, Wala okay lang. naman ako magagawa. Nakakatuwa nga eh. Hindi, Pero ito tayo. punta kayo dito sa bahay. Punta kayo dito sa bahay. Dahil sa dito, wala naman time limit. Nagpaplano So nga you ako, can ma'am. come and we can continue. Nagpaplano na ako Sige, with you can come. Dr. Enriquez at si Ian ay kinakasanan niya yung Dogs in Philippine History lecture niya sa inyong... Areglado. Oo. Hindi nga niya pinirmahan eh. Kaya kailangan pirmahan niya. Pinadala ko pero walang autograph. Wala, kailangan may Hala, baka kalaan eh. Kasi alam mo, meron akong very close friend sa US na siya, researcher din siya. Eh, mahilig siya sa dogs. Kaya pinadala ko sa kanya yung dog book. Yung cover pinadala ko sa kanya yung dog book. Lebanese itong friend ko na ito. Wow. Pero ba kayo nagpa-autograph din ba kay DGE Hall, yung mga naging mentors nyo? Oo. I think nagpa-autograph ako. Nandito yung aking ano. Basta kung pwede kong hulihin, hinuhuli ko eh. But you know, si DGE Hall was the perfect British gentleman. Ang bait-bait. Ang bait-bait niya. Parehas lang. Ito ng next question ko, ano? Kung alam kung tama pa yung pagkaalala ko eh. Ito ba si Sir Malcolm? Kaklase ko sa Cornell yan. Kaklase ko siya pero drop out siya. Hindi siya nakatapos. Because nakapasa siya sa Foreign Service exam. And in the middle of his in the middle of his course, economics siya, nakapasa siya, tinawag siya to report for training and duty. So iniwan niya ang Cornell. He was doing Indonesian. Iniwan niya ang Cornell to do the Foreign Service. Tapos he was originally assigned to do Indonesian to Indonesia kasi nga nag-aaral na siya ng bahasa. Marunong na siya magbahasa. Pero pinull out siya from the Indonesian desk. Sabi niya, I'm sorry, I will have to send you to Manila kasi meron na kaming Indonesian language officer. At that time naman, matatapos ako sa Cornell. So tamang-tama, nauna pa nga siyang dumating sa Manila kaysa sa akin eh. So and then fluent naman ang Indonesia niya. And ako, bisa bicara bahasa Indonesia también pati kasi juga. Kasi nag-aral ako ng 5 months, Monday to Friday, 6 hours a day ng bahasa. Pagkatapos ng 4 months, tinamad na ako kasi sabi ko, every other word sounds like a Tagalog name. Nag-drop out ako. And that's when I did research in the Library of Congress for Independence Missions. Siya, 10 months siya. So he is still fluent in bahasa. 10 months siya, wala siyang ginagawa kundi mag-aral ng Indonesian. Yeah. And 4 years we spent in Indonesia for his assignment. 4 years. Paano kayo napag-agree na na maging kayo? Kasi magkaklase kami eh. Pero we were both in the Southeast Asia program. Doon kami nagkilala. He has been very supportive kasi yun nga, tulad ng nakikita nyo sa na ito, sa picture na ito, this was in ICOFIL. Ayan, actually si Christine Mandigma of Vibal ang nasa likod niya kung titignan po natin. Si Ma'am Christine Mandigma yan. And ito si Sir. And ako naalala ko, I did not remember what he told me. But I remembered how I felt when he told me the encouragement and talagang it was very nice. So I have a very good memory of Sir Malcolm and I will tell him that. He is actually on his own sa Washington, which is a little sad for me kasi hindi na naman kami bata. But he never prevented me from doing what I wanted to do in my career. Even if that means I'm away a lot, matagal ako nawawala. He never said, wag, never did that. Pinabayaan niya ako. Pupuntahan natin ngayon yung, eto na nga, no? I'll just show some pictures para meron tayong context. Sige. Well, ano lang to, no? We don't have to talk about this, pero I'll just show you some old photos. Wait lang, mama. Ito, parang, I don't know, trigger memories or... I'm sure. Ito, maganda to. So,
here are some photos po, no? Do you remember this day? Yes. Si Yeah. Jimmy. Jimmy. Si Ding Asuncion. Si Ito Badet. yan. Yes. Ito yata nagtrabaho sa department dahil sa Amitan. Ang haba ang haba ng buhok ko. Yes, ma'am. Where Ganda. was that taken? Sa UP yan, ano? Ano, in front of the faculty center. Because you're planting the Teodoro Agoncillo tree. Yes. Yeah. Yeah. So, yan yun. Nice. Kamagay, you have si Miranda was here, Noel Chodor. We were in morning at that time. I was in morning. Yeah. Oo. Tapos, ito naman, I'm happy, very happy. Mga friends nyo to. Oo. Pilado, my teacher in the United States history. Tapos si Eden, si Evelyn, at si Malu. Si Dr. Kamagay. Ang saya ni Malu Ano ba yung ginawa mo? Ang saya ni Malu tsaka ni ano? Hindi ko alam, ma'am. Hindi pa yata. Tsaka ni Evelyn. This is a group photo. Ayan. Ere naman isa. Okay, sa harap ng ano yan, liberal arts, hindi ba? Si LA. Si Gani. Buhay pa si Dante Ambrosio dito. Si Dante, si Nap. Usually si Nap nagko-communicate sa akin pagka September ng birthday niya. Opo, buhay pa si Sir Nap, no? So, hello, Sir Nap. Buhay pa siya. Buhay pa, oo. I think nasa Middle East, Midwest kasi nandun yung mga anak. Oo. Yan. And then, this one, ano? And then, ito naman, ma'am, medyo pangit yung kuha, pero these are photos from the Icofil. 2008 in Manila, PSSC. You know, speaking of the ikat, yung ginamit niyo, that is the material from Holo piece. Ito. Galing sa Holo yan. Tapos, alam niyo, nakalimutan ko, si Dinangang ko ba ito? Oo, siya yun. Andiyan kasi Lindy Aquino. Lindy Aquino of University of Hawaii na expert. Nasa Hawaii. Marcos, yung... Look, she's okay. Nasa Hawaii. Yeah. Marcos, Philippine Studies program. This is the Benito Legamba. Marcos Plander. Yes. This is the late Benito Legamba. Your friend, Oscar Evangelista. Si Oscar. Dalawang Oscar Dalawang Oscar. Alfonso. Naku, si Beniting. Yeah, Oscar Alfonso and Oscar Evangelista. Lahat sila may RIPs na. Correct. And you are there. Sino ere? Ako yan. Sino ere? Kilala. Sino? Si Mila ba ito? Hindi. Kala ko si Mila yun. I cannot, parang kilala ko pero I cannot spit out the name. Pero yan. Si Beniting. Naku, si Beniting. Diyos ko, nakakalungkot. COVID yan. Alam mo, he died of COVID. Alam mo ba kung why he died? Why? He celebrated his 90th birthday. Sabi ko, wag na yeah, I think he got COVID at that time. That's the story I got. Because I told you wag ka na mag-birthday. Ayan, kasama si Juan Misquida, Ruel Pagunsan. Tama. Sino ere? Nakalimutan ko, Will. Hindi ko mabasa. Pero yan, this was... Si Mesquida, how is he? I'm not sure. Si Mesquida? I haven't seen him. Hindi rin na. This was in 2000. At saka sino ito? Sino yung katabi ko? Ma'am, ito I cannot recall. Yung nagsasalita kaibigan ko ito na biglang nawala sa akin yung pangalan. Siya yung sumulat about the Makabebe. Siya yung nag-talk about the Makabebe kung bakit hindi dapat sila tawaging taksil or something. I know who you mean. Hindi yan si Lino Dizon. Hindi yan si Lino. Hindi. There's Father de la Gosa. This is Borinaga. Father de la Gosa, si Eloisa, Rolly Borinaga. Yes, we are in, this was in 2006. We visited the, anong tawag dito? The Balanghiga Church where the Balanghiga... Okay. Yeah. So, nandyan po tayo. Ayan. Of course, we did. Yeah. Rolly Borinaga, no? Yeah. Guiding us. Si Patrick. At ito yung mayor yata ito ng or official ng Balanghiga,
Balangiga. Ito yung mayor ng Balangiga. Mayor, wow, wow, Oo. wow. Tapos ito yan. Sa conference where I met a lot of wonderful people, ano? Yung kasama kita sa eroplano. Sumama ka sa akin sa eroplano. Correct. Yes, yes, ma'am. Ayan, si Ma'am Digna. Nakakamiss kayo, Ma'am Si Digna. si Esther Pacheco yon. Ito, Si si Esther Esther Pacheco, Pacheco. yes. Oo. Malapit na. Punta na lang kayo dito at magliwaliw tayo. Corrected by. Ayan, yan ang mga... Ayan, si Vesil, actually, I actually met him in your conference. Bata pa siya noon, no? Si Nela. Ito Nela yung photo ni Florento. Nela. Vesil, si Borinaga. Ayan. Kayo sa Siliman? Are you coming to Siliman with me? Pupunta ba kayo ng Siliman with the conference? Yeah, ako hindi pa ako nakapunta doon sa Masama ang Siliman. connection, no? Oo. Ayan, okay na po. Hindi ka pa nakapunta? Ay, kakahiya. Nakakahiya ka. Nakapunta lang ako sa Siliman, pero hindi pa ako nakakapunta sa PHA conference at doon sa Siliman na mangyayari. By the way, yun na nga. Sa Siliman, oo. Very briefly, because it's 8:46, no? How did you become part of the Philippine National Historical Society, and how is it leading it? Well, ang nangyari niyan is, I think what is happening now, si Leslie was getting noisy, turned it over to me. Magkasama kasi kami sa department. I became the editor of the Naku, nawawala si Ma'am. I'm going to call you, okay? I'm going to call you in your number. Ng Philippine Social Science. Yeah. Alin? Ma'am, nawawala kayo, so nawawala. I'm going to call you. I'm going to call you now, okay? So that we can hear each other via phone. Siguro kailangan next time dito na lang kayo. Si Nita. Sandali. Ko-call natin siya, no? Para you can hear her. Ayan. Hello, ma'am. Can you hear me now? Ayan. Okay, ma'am. Last stretch na po tayo, ma'am. Last stretch na po ng ating program. So, ito lang po ang ating Ito lang po yung aking katanungan. How is it leading PNHS, no? In the past few years? How is it leading? How is it leading it? Kumusta po kayo sa pag-lead nito? Ay, sorry ma'am. Okay. Babalik natin si Dr. Churchill. Ma'am Nita, can you unmute? Mukha okay na kayo? Okay. Ayan. Yan, mas okay na ma'am. Hindi namin narinig kanina eh. So, paano ano yung question mo? Paano kayo napasok sa PNHS? Kay Dr. Paano ako naging PNHS? Yes. Nawala na si ma'am. Is that it? Hindi kita marinig. Unsteady na yung... Nagkakaroon tayo ng problema na. Oo nga. Siguro ma'am, magpa-part 2 na lang tayo, no? Maganda mag-part 2 tayo. Siguro gagawin ko na lang yan with you dyan sa bahay ninyo. Okay. Pero Okay. before we go, I'll just read some comments, from a local historian of Las Piñas. Magandang gabi, Professor Xiao. Mahal ka ng mga Las Piñeros. Salamat po, no? Pambarangay sa Pote Bayan ng Las Piñas. Magandang gabi, Ma'am Nita, sabi ni Las Piñas historian. Pa-shoutout kami sa bayan ng Las Piñas. Hello po.
no? Isa si Ma'am Nita sa naka-impluwensya sa amin na tulungan ng local history ng Las Piñas. Ay, salamat. Salamat. Beautiful. Ayan, si Noel Orozco is watching, no? Tingnan natin kung may mga messages tayo sa FB. Okay, ayan. Binasa na po yan. May Tingnan nag-comment natin. dito doon. Magbasa siya. So, Nasa niya. ayun. Sa Facebook na may nag-comment doon. Yan. So yun ma'am, binabasa ko lang ko. Salamat po, no? Okay. So I hope we can invite people to the PNHS conference. Yeah. Right. That will be very nice. I will be in Silliman, October 19 to 21. Ilalabas namin na malapit na coming soon yung aming circular. Medyo puno lang ang aking puno lang ang working list ko, pero we're working on that. Sana makarating yung taga PHA din, please. Right. Okay. Opo. Kung So gusto ninyo mag-form ng panel, will be okay. Okay lang. yan. And also, no, again, sa ating mga teachers, lalong-lalo na yung malapit sa Negros, no? Yes, oo. Mindanao din, sa Mindanao. Mindanao, Visayas, no? Visayas, oo. That will, yun ang purpose natin. That's why we go out, para masakop natin yung mga tagalabas na hindi naman bebelta na punta na lang sa Maynila. Kasi Tayo din. the PNHS, the Philippine National Historical Society, ang lakas-lakas po niyan pagdating doon sa inclusive history. Dahil nga mayroon tayo tinatawag na local history na sa matagal na panahon, the national historians, the national organizations, hindi nila pinapansin. Totoo yan, totoo. Wala akong natatandaan local history nung nag-history major ako. Panay national yan. So this is good. Inumpisahan niya nila Mars Foronda at saka ni Leslie Bauson. And I think it is a very good session natin. Very good move on the part Maski kayo to look into the local. Meron kasi they should not feel that they do not belong kasi kasama sila sa atin. And then of course we see the beautiful islands tinanong ko nga sa kay Malcolm minsan. Alam mo ni Malcolm, which is the most which are the beautiful islands in the Philippines? Sabi niya, all the islands in the Philippines are beautiful. Sabi niya ganun sa akin. Wala siyang mapiling isa. All the islands are beautiful, sabi niya. The beauty of the Philippines. Ayan. Tapos ma'am, ganito. So, you also publish the Journal of History. Yes. You also, may mga kopya niyan, no? And of course, ma'am, very active. So, that is the Journal of the Philippine National Historical Society. No? Yes. Yeah. Yan. Pero nandito yan. And then also you have the Manila Studies Manila Journal. Manila Studies Association. And you also have Filipinas Journal. Philippine Studies Association. Philippine Studies Association. Talagang napaka-active nyo, ma'am, and you are tireless, and despite decades of doing this. Yeah. Alam mo kung kailan saan ako nag-umpisa mag-edit? It was after Leslie Bauson, who humanities and sa UP, Philippine Journal of Humanities and Social Sciences Review. Right. Ano yan? It was not published for the longest time. Nung din si Leslie, pina-revive niya. That's where it started. I had to learn how to edit. Doon ako nag-umpisa. And then from then on, meron akong 4 na Journal of History issues that date back to Leslie's time. Ilalabas ko yan. There are 4 journals all on Muslim Mindanao. Ilalabas ko yan. I really promise that ilalabas ko yan. Kasi ready na yan eh. Ready na. Tadahan ko na lang ang final and then it's na-edit na lahat. Iyon. Maraming salamat, ma'am. Grabe. Problema lang, I should have at least 5 of me rather than 1 lang. Iyon na nga. Okay, maraming din salamat at isip mo ako. Yeah, ma'am. Pero ma'am, bilang panghuling pagbati po
sa ating mga, dahil nawawala na ho kayo, sayang kasi alam nyo, kung maganda lang yung ating internet, talagang marami pa tayong matututuhan. Pero that means that maybe we should have another one soon. So siguro po, ma'am, Yes, if you have a final anytime, message, okay lang. if you have a final message tonight, Well, my final message, my final message tonight has been a pleasure or a privilege to be part of this program. This is the first time ever that something like this has happened. Kaya lang ma-problema na malayo, nandito ako, nandiyan kayo. But we'll get together. We should get together more often. Hindi yung pasulpot-supot lang sa panahon. Let us connect with each other. We can share a lot. We can learn a lot from each other. That's it. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. Ma'am, huwag po na kayo naalis. After the music mamaya, we'll just have a picture taking. So, relax lang tayo dyan. But thank you so much. Once again, Dr. Nita Churchill. Okay. Salamat po. So, I'm going to give my, so muli, napanood natin si Dr. Churchill na talaga namang napakaganda ng ating usapan at nakita natin, natutuhan natin yung mga usual na bagay na ang mga historiador, binabasa lang natin yung works nila. Pero iba pa rin yung makuha natin from them, yung kanilang experiences, makilala natin kung sino yung mga naging guro nila, sapagkat yung naging mga guro nila, lahat ng naging guro natin, by the way, ay malaki ang epekto sa atin bilang mga tao at bilang mga manggagawa. So, eto po, hindi ko pinlano to pero September pala ngayon. At ngayon September ang Teachers Month, National Teachers Month. I will end with the words of Gregoria de Jesus, the wife of Andres Bonifacio. Igalang ang mga gurong nagpapamulat sa isip, sapagkat kung utang sa magulang ang pagiging tao, ay utang naman sa nagturo, ang pagpapakatao. So, Ma'am Nita Churchill, thank you very much. Mabuhay kayong lahat. At kayong mga audience natin ngayon, salamat po. At kayong mga audience natin ngayon, Salamat sa inyo lahat. Ako po si Sean Chua na nagsasabing, tandaan natin, ang kasaysayan ay kaysayan. Ingat kayong lahat and good night. Unstable Tapos na po. Okay, Jessa? Hi, sir. Okay na tayo, no? Oo, Yes, let's sir. have a picture. Let's have a picture. Ayan. Okay. Siya po yung ating broadcaster, ma'am. Ma'am, taas kayong konti para makapagpa-picture tayo. Si Jessa. Hi. Good evening po. Okay. Yan. Okay, so Sige, bilang ka. 1, 2, 3, smile. Ayun. Ma'am, thank you. Jessa, salamat, ma'am. Thank you so much. Talagang this has been fruitful and have a good night. Salamat, Jessa. Thank you po. Good night po. Bye, Sir Xiao. Bye, Miss Nita. Thank you, Jessa. Ingat kayo. Kamusta sa inyong lahat? Thank you po. Bye-bye.